Maayong gabi ka na tong tanan. Sa dili pa mga kaigsunan, doon na sa ko'y i-greet. I-greet din ako di ay ang akong mga kaubanan diya sa Insisidak nga gipanguluhan kini sa among outgoing district pastor si Pastor Clyde Putot. Maingon usab ang among local fellowship nga mao ang CCLTS, ang mga elders. O gining kagabion mga kaigsunan, dako kayo nga akong kalipay, ilabi na gyud nining dako nga kay gayunan nga gihatag ilabi na gyud ni Brother Ranel hiyapon samtang niya tong naging adlaw iya kong giteksan mga kaigsunan kung available ba ko. So basta yun ani mga kaigsunan, di jud ko mobaliban ini. Labi na gyud nga sa diha nga usa patag distrito, wala jud ko kay gayon nga nakaistorya dire. Bitaw mga kaigsunan, sa una ako baya gyapon ang inyong Insisidak liman nya pagbungkag gikaluyan sa Ginoo nya nakapadayon gyapon ko. So ako sab gigreet ay ang akong pinalangga nga asawa nga naa karon sa among panimalay, ang ako sab nga mga igsoon diya sa pagtuo diya sa iglesia sa Compostela, Kambayog sa lupa sa Sakon ug ingon man diya sa Tag-Ubi ug ingon man sab ang Insisidak nga kuan siya nga mga brethren. So nining kagabion ang akong i-share diha kaninyo mahitungod kini sa kining kitang tao mga kaigsunan, gigovern kita sa Ginoo o pinaagi sa kanang gitawag og balaod. So ang Ginoo naghatag siya order sa matag usa kanato. Unya gusto sa Ginoo nga mosunod kita nini. Kay kung ang usa ka tawo dili siya mosunod, kung ang Ginoo dunay order, dunay may tabo sa usa ka tawo. So sama nini mga kaigsunan kining dunay upat ka mga Bible characters nga atong pagaiskutan nining kagabion. So nga akong topic gitawag kini sa prerequisite that we learn to take orders. So when we say about prerequisite, moingon siya nga synonym siya sa requirements nga atong katunan nga mosunod ta sa sugo sa Ginoo. So diri mga kaigsunan sa pen of inspiration nga sinulat ni Mrs. White diri sa Patriarchs and Prophets, page 376, paragraph 1, nagaingon diri, God is a God of order. Everything connected with heaven is in perfect order. Subjection and thorough discipline mark the movements of the angelic host. Success can only attend order and harmonious action. God requires order and system in His work now to less than in the days of Israel. So, klaro kay mga kaigsunan nga duna di ay giingon ang Ginoo nga duna siya'y gusto ipasunod nato. Gani sa pagbasa nato sa balaan nga kasulatan diri sa libro sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 28 mao ni siya mga 18 mo ni giingon mga kaigsunan. Ako nagapamatuod sa tanan nga managpatalinghog sa mga pulong nga tagna nining basahuna kung kinsa ang magadunggang niining mga butanga pagadugangan sa Dios ang manghampa kaniya nga nasulat niining basahuna. So dili day maayo mga kaigsuon kung unsay gisulat diya sa Biblia ato kining punan. Kini ra bang tao magigsunan ang kinaiya sa tao hilig kayo magmarites. Kung makadungog tag istorya ang atong buhaton, atong punan aron na gyud palitan bitaw kung palitan kung dunay istorya. Ang usa ka istorya kung madungog nimo, igsunod nimo istorya, mao ni siya ang kinaiya sa tao, hilig siya modugang nini. So ang Biblia nagaingon nga kinsa kitong magadungag niining mga butanga pagadugagan usab sa Dios ang hampa kaniya. So diha sa Biblia sa Pinadayag 16 adunay 7 ka hampak ang Ginoo. Siguro moabot og 8 siya mupulo kay nagingon man Ginoo kung kinsa katong magapuno iya usab pagadugangan. Sa bersikulo 19 nagaingon, o kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon ining tagna pagakuhaon sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi. So buot pasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga namong mga suki nga mga viewers, dili di ay maayo nga punan or kuhaan nato ang gisugo or ang gisulat diya sa Biblia. Usahay ba mga kaigsunan no? Hilig kaayo mupuno. So nining kagabion atong patalinghugan kining giunsa nining una
nga atong example, giunsa niya ang pulong sa Ginoo, ang ikaduha usab nga example na to, ikatulog, ikaupat, giunsa nila ang pulong sa Ginoo. So atong unahon ang kinabuhi ni Eva. So matag-usa ka na to, magiskot kita kay Eva, moingon kita dayon no nga mao kini ang nakaingon nganong nakasala ang tao. So ang diri sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 16 nga nagaingon, og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, mao kini ang direct nga kuman sa Ginoo mga kaigsunan. Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. So mo ni siya ang sugo sa Ginoo nga makakaon sa tanang kahoy diha sa tanaman. Sa bersikulo 17 nga nagaingon, apan sa kahoy sa pag-ila sa maayog dautan, dili ka magakaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayod. So klaro kay mga kaigsunan nga kun mulabag sila sa sugo sa Ginoo, ang mahitabo nila mamatay. Pero dili ni siya buot pasabot mga kaigsunan nga mamatay diha dayon. So doon na siya gitawag og long time effect mga kaigsunan. Namatay sila kay sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao, gitagaan ni siya gitawag og conditional immortality. So gitawag siya conditional immortality kung musunod sila sa sugo sa Ginoo. Apan tungod kay wala man sila musunod sa sugo sa Ginoo, gikuha ang gitawag og conditional immortality sa Ginoo. So, diri sa Genesis 3, mao kini ang pagkahulog sa tao. Sa bersikulo 2 nga nagaingon, unya ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Sa bersikulo 3 nga nagaingon, apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ng Dios, dili kamo magkaon niya na, bisan maghikap niya na aron kamo dili mamatay. So take note mga kaigsunan, ang gisugo sa Dios nagingon, makakaon kamo sa tanan nga bunga sa kahoy gawas, kanang kahoy nga naga paila kung unsay maayog dautan. Apan tanawa ang gisulti ni Eva, di ba mga kaigsunan, iyang gipunan. Ang gingon dili kamo magkaon niya na, pero iyang gipunan og close nga bisan maghikap niya na aron kamo dili mamatay. So diri sa bersikulo 17 kay giingon rin mga kaigsunan, kay sa adlaw nga maukaon ka niini, mamatay ka gayod. So diri gipunan kini ni Eva, ningon siya nga bisan maghikap niya na. Wala moingon ng Dios nga muhikap lang ka, kundili ang giingon sa Ginoo, mukaon ka. Apan gipunan kini ni Eva. So gingon rin mga kaigsunan sa English nga version, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So mamatay gud mga kaigsunan kung magakaon ka sa bunga sa kahoy sa pag-ilaw sa maayog dautan. Sa bersikulo 3, mao kini mga kaigsunan ang gitubag sa yawa. No, gingon rin siya, apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ng Dios, dili kamo magakaon niya na, bisan maghikap na muni gisulti ni Eva, aron kamo dili mamatay. So, there is a pen of inspirations nga sinulat ni Mrs. White sa iyang libro nga Review and Herald, dated February 24, 1874, paragraph 14, nagaingon mga kaigsunan, Eve had overstated the words of God's command. Unsa gani mga kaigsunan? Giiyang gipalabwan ang gistorya o gisugo sa Ginoo. So, he had said to Adam and Eve, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ningon rin mga kaigsunan, in Eve's controversy with the serpent, sa iyang pag-istorya diya sa yawa, she added the clause, neither shall ye touch it, lest ye die. So, diri mga kaigsunan, atong makita nga dunay sayop si Eva diri. Ang sayop niya kay iyang gipunan ang pulong nga gihatag sa Ginoo. So, ang libro sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2 nga nagaingon, dili kamo magdugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo, ni pagakunhuran ninyo kini, aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios sa akong gisugo kaninyo. So klaro kayo nga nagasugo usab ang si Jehova nga Dios nga dili nato dugangan
dili usab nato kunhuran or kuhaan ang pulong sa Ginoo. Aron unsa gani kung ato kining tumanon pagabantayan sa Dios, pagabantayan ninyo o pagabantayan nato ang sugo sa Ginoo nga atong Dios nga giingon gisugo kanato. So mausab kini ang giingon diya sa libro ni Solomon diya sa Proverbio kapitulo 30 bersikulo 6 nga nagaingon, dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlungon kaniya og ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. Kini usab nga passage mga kaigsunan nagapahinumdom kanato nga dili giday nato angayan punan ang mga pulong nga gisulat diha sa Biblia. Kay aron dili kita hikaplagan nga usa ka bakakon ug ingon man pagabadlungon diha sa atong Ginoo. So, matud pa diri sa Spirit of Prophecy Volume 1, page 37, paragraph 2, the tempter plucked the fruit and passed it to Eve. So, mo diay na-convince si Eva kay ang yawa siya gay una mo'y ni po sa bunga sa prutas mga kaigalaan, mga kaigsunan, unya kini, gipasan niya ni iba. So, gingon rin sa highlighted words, now said the tempter, you were prohibited from even touching it, lest you die. He told her that she would realize no more sense of evil death in eating than in touching or handling the fruit. So, muna siya mga kaigalaan, she taught the words of the tempter, all wise and correct. So, tungod kay nito man si iba sa mga pulong sa yawa or kining bitin, mao ni siya ang hinungdan nganong nahulog sa pagpakasala kini si Eva. So, matud pa diri, she ate and was delighted with the fruit. It seemed delicious to her taste, and she imagined that she realized in herself the wonderful effects of the fruit. So, take note mga kaigsunan, sa diha nga nikaon si Eva sa bunga sa prutas, wala pa ang immediate nga effect ato. Kanusa gani mga kaigsunan nga nakita nila ni Adan ug Eva nga hubo sila sa diha sa paghuman og pagkaon ni Adan. Didto na mga kaigsunan nakita nila nga hubo de sila tungod kay ang himaya sa Ginoo nibiya sa ilang lawas. So sa una gibuwat sila sa Dios nga hubo pero sininaan sila sa himaya sa Dios. Okay, padayon. So gingon rin magisunan. Ako lang basahon ang highlighted words. He had said, if you touch it, ye shall die. You see, no harm comes to you from touching the fruit. Wala diha ang ingon man kakuyaw sa diha nga gihikap niya ang prutas. So, gingon rin, neither will you receive any harm by eating it. So she ate the fruit and realized no immediate harm. She then plucked the fruit for herself and for her husband. So, kining bunga sa pag-ila sa maayog dautan, dili kini siya gitawag og poisonous. No? There was nothing poisonous in the fruit of the tree and knowledge itself. Nothing that would cause death in partaking of it. The tree had been placed in the Garden of Eden to test their loyalty to God. So, muni sa mga kaigsunan, nganong gibutang ang kanang tree of knowledge and sa tunod good and evil, kini siya para ni siya sa kuan siya to test their loyalty to God. So muni siya. So padayon, in the midst of the garden near the tree of life stood the tree of knowledge of good and evil. This tree was specially designed of God to be the pledge of their obedience, faith, and love to Him. So kining tulo mga kaigsunan, mao kini ang gihatag sa Ginoo nga sila mutuman diha sa Dios, dunay pagtuo og ingon man ang paghigugma diha sa Ginoo. Kay kung musunod ka sa sugo sa Ginoo, buto sabot nga nituman kaniya, nya dunay kay pagtuo niya og nahigugma usab kita diha kaniya. So sama kini mga kaigalaan, kini usab si Ginoong Hesus sa iyang panahon, sa diha nga nahuman na siya na bautismuhan, gidala usab siya sa yawa didto tumoy gayod sa bukid, og mao ni siya ang giingon sa yawa, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
So, kung atong tanawon kini nga statement mga kagalaan, dunay gidugang ang yawa nini. So, kining yawa, iyang gi-quote ang Salmo 91, versikulo 11, nga nagaingon, "For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways." So, take note mga kaigsunan. So, dire, makita na to nga ang yawa, gipunan niya. No? Ingon siya, when Satan quoted the promise, he shall give his angels charge over thee. He omitted the words, to keep thee in all thy ways. That is, in all thy ways of God's choosing. So, muna siyang gingon sa Desire of Ages, page 125, paragraph 3. So, diri usab sa lain nga libro usab, devotional book ni Sister White sa Our Father's Care, gingon rin mga kaigsunan, those who try to interpret the word according to their own ideas, who read it in accordance with their opinions, will never see the truth and will die in their sins. So, ang Biblia, doon na siya kaugalingon nga pagsabot. Mubasa tag Biblia, dili na to tagaan kinig atong kaugalingon nga interpretasyon. Kay nga naman, ang may tabo ani mga kaigsunan, masayop kita kung atong tagaan og interpretasyon ang Biblia. Ang Biblia, ang mainstream Adventism na sa uniform doctrine, gikan sa General Conference, gikan sa mga mission, sa mga unions, hangtod sa local conference, yun kwan siya, uniform ng doctrine mga kaigsunan. So, gikinahanglan gyud nga, kung magbasa tag Biblia, kung doon na tayo di masabtan, mukonsulta ta sa atong mga pastors, or bisan pa man sa mga elders, kanang mga learned nga mga tao, mga kaigalaan. Ilabi na gyud, kanang atong mga kaigsunan, nga bago pa sa pagpangalagad, bago pang nidawa sa santos nga bautismo. So, padayon, gingon diri, those who eat of the forbidden tree accept Satan's palaces in the place of thus saith the Lord, unless they repent. So, muna siya, as did Adam and Eve, they exclude themselves from the tree of life, the fruit of which perpetuates immortality. So, kini nga immortality, gihatag ni sa Ginoo, ang gitawag og conditional immortality kung ang tao musunod sa sugo sa Ginoo. Oh. Okay, padayon, gingon read, the earnest, sincere searcher for truth will not mistake truth for error. So, error is falsehood and deception. Those who partake of it must suffer in consequences as did Adam and Eve in Eden. So, it is the privilege of all who search with prayerful, eager interest for the truth. So, sunod mga kaigsunan, ato sa patalinghugan ang asawa ni Lot. So, walay gisulti unsay ngalan sa asawa ni Lot, basta gingon niya Lot's wife. So, gingon diri sa Lucas 17:22, remember Lot's wife. Unsa may nahitabo sa asawa ni Lot. Ang Ginoo mga kaigsunan, nihatag siya og usagyot ka pahimangno didto ni Lot. So the angel gave the command, escape for thy life, look not behind thee, but withstanding the warning, Lot's wife, whose heart was in the city devoted to destruction, did not obey but turned to look behind her and was changed to a pillar of salt in the way. She did not appreciate the mercy that God had shown her and was left as an example of warning for future generations. So kini si Lot mga kaigalaan, mga kaigsunan, siguro ang iyang kasing-kasing nahinugon, siguro dako siya balay, siguro duna siya daghan nga bahandi, kay liman ka nga moabot dayon ang distraction, wala na siya lugar nga pagdalapan ini. Siguro mga kaigsunan, nawili gyud kini ang asawa ni Lot, ilabi na gyud sa kanindot sa kalibutan. So matud pa din sa review ni Herald, ang asawa ni Lot mao kini ang nagpabilin nga ihimplo nato, ilabi na gyud sa atong panahon karon. Siguro mga kaigsunan, daghan siguro pod ang di maluwas, ilabi na gyud kung atong higugmaon ang atong salapi. Dili pod pasabot mga kaigalaan nga dili kita gusto mo iminto sa kinabuhi. Dili pod pasabot nga ang pag-uswag dili na importante sa atong kinabuhi. Ang nakapait lang kung sa diha nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo kanato,
ang atong kasing-kasing mas mulabaw pa kay diya sa Ginoo. So dunay tulo ka rason ngano ang Ginoo mo panalangin sa iyang mga katawhan. Ang una, mga kaigsunan, para ni sa imuha. Ikaduha, ngano ang Dios nagapanalangin diha kanimo kay gusto sa Ginoo nga mo share pug ka sa imong panalangin. Ikatulo, ngano ang Dios nagapanalangin sa imuha gusto usab sa Ginoo, mga kaigsunan, nga mutabang ka aron mo padali ang buhat sa Dios. Amen. So mo ni sa mga kaigsunan. So padayon ta gingon ri sa Prophets, Patriarch and Prophets, page 161, paragraph 2, while her body was upon the plain, her heart clung to Sodom, and she perished with it. She rebelled against God, because His judgment involved her possessions and her children in their ruin. So instead of thankfully accepting deliverance, she presumptuously looked back to the desire of the life of those who had rejected the divine warning. So mo ni siya, mo say nakakuan sa asawa ni Lot. So the angels of mercy harried Lot and his wife and daughters by taking hold of their hands. Gisugo sa Ginoo nga maguninitay silang tanan nga dili unta mulingi. So ang asawa ni Lot would not have become a pillar of salt kung ituman pa siya, mga kaigsunan. So, Lot had too much of a lingering spirit. Let us not be like him. Okay, padayon, the same voice that warned Lot to leave Sodom bid us. So, come out from among them, and ye be separate, and touch not the unclean. Muni sa gingon diya sa ikaduhang Korinto, kapitulo 6, versikulo 17. So, sa Selected Messages, Book 2, page 354, paragraph 2, nga nagaingon, those who obey this warning will find refuge. God will reveal from point to point what to do next. Okay, padayon? So, but there was one man who manifested kindly attention toward the strangers, invited them to his home. Lot did not know their true characters, but politeness and hospitality were habitual with him. They were a part of his religion. So, kinaiya ni Lot, mga kaigsunan, iya usab kining nakuha sa iyang uyuan nga si Abraham. So, lessons that he had learned from the example of Abraham. Had he not cultivated a spirit of courtesy, he might have been left to perish with the rest of the Sodom. Kung wala pa siya matuloy or makakaton sa kinaiya ni Abraham, siguro, mga kaigsunan, may susama usab siya sa mga tao dito sa Sodoma o Gomora. So many a household in closing its doors against a stranger has shut out God's messenger who would have brought blessing and hope and peace. So mo ni siya ang kinabuhi sa asawa ni Lot. Sunod, ato usab hikatunan kining kinabuhi ni Moses. Siguro makaingon ta, si Moses, usa siya ka dako nga leader. Gani, mga kaigsunan, gidala niya ang mga Egyptohanon sa ilang journey, ang 40 ka tuig o 40 ka adlaw. 40 ka tuig nga kuandan siya. So, imbes ka 40 ka adlaw, nahimo na ng 40 ka tuig tungod sa ilang pagabagot-butan. So, diri sa libro sa Numeros, kapitulo 20, versikulo 4, nga nagaingon, o ngano nga gipani ninyo ang katalingban ni Yuba, nini nga kapangawan, aron mga matay kami dinhi og among mga mananap. So kining mga Israelitas, samtang ang Ginoo wala sila pasagdi, kay sa adlaw ang Ginoo nagahatag kanilag panganod, sa gabi usab nagahatag sila og kalayo. Ang kining mga Israelitas, mga kaigsunan, bisan wala sila pasmuhi sa Ginoo, bisan gitagaan sila og mana, gani nangais lagkwel, gihatag kini sa Ginoo, ang ilang sinilas wala gani kini mapudpod. Apan kining mga Israelita, sige sila bagulbol. So muni siya, samtang sila nagabiyahe didto paingon sa yutang saad, ang mga Israelita nagapadayon sa pagbagulbol. So diri sa bersikulo 5 nagaingon, og ngano nga gipatungas mo kami gikan sa Ehipto aron pagdala kanamo nining dautan nga dapit, kini dili mao ang dapit alang sa uma. Kon sa mga higira, kon sa mga paras,
kon sa mga granada wala gani bisan tubig nga sa pag-inom. Sumuni siya ang yangungo sa mga Israelita kay walay tubig. Sa bersikulo 8, ang Ginoo nag-ingon kang Moises, gamita ang imong sungkod o tiguma ang katilingban. Ikaw ug si Aaron nga imong igsuon nga lalaki og magsulti kamo sa bato sa atubangan sa ilang mga mata. Unsay gisulti sa Dios? Unsay gisugo sa Dios nila ni Moises kauban sila si Aaron? Giingon, ikaw magsulti sa bato sa ilang atubangan sa ilang mga mata. Og aron kini maghatag sa iyang tubig. Og magakuha ikaw alang kanila og tubig gikan sa bato og paimnon mo ang katilingban og ang ilang kahayupan. Mao kana ang gisugo sa Dios ni Moises, mga kaigsunan. Ang pangutana, gisunod ba ni Moises? Ang tubag makisunan, wala. Nganong wala kini masunod ni Moises tungod sa pagkabagutbutan ni ining mga Israelita, mga kaigsunan. So kung padayunon na to ang istorya diri sa libro sa Exodus. Okay, diri sa Exodus Numeros 10 diay, gitigom ni Moises ug ni Aaron ang katilingban sa atubangan sa bato ug siya mingon kanila, patalinghugi karon kamo mga malalison. Makapaagay ba kami og tubig alang kaninyo nining batuha? Sumao kini ang tubag ni Moises, mga kaigsunan. Sa bersikulo 11, o gibakyaw ni Moses ang iyang kamot o gibunala ng bato sa iyang sungkod sa nakaduha o miagay ang daghang mga tubig o miinom ang katilingban o ilang mga kahayupan. Bisan, mga kaigsunan, nisupak si Moises sa sugo sa Ginoo, apan niagas gyapon ang tubig. Pero ang pangutana, nalipay ba ang Dios nga sa simple nga sugo sa Dios nga mao kini ang buhata Moises? Gituman ba kini ni Moises, mga kaigsunan? Nalipay ba ang Ginoo? Ang tubag, mga kaigsunan, wala. Sa bersikulo 12 gingon, og si Jehova miingon kang Moises o kang Aaron, tungod kay wala kamo tumuo kanako aron sa pagbalaan kanako sa mga mata sa mga anak sa Israel. Tungod niya na dili ninyo igasulod kini nga katilingban sa yuta nga akong gihatag kanila. So kung atong basahon ang istorya, tinaw kayo nga kini si Aaron, sila si Moises, o ubang mga Israelinon, mga kaigsunan, wala gid sila makakita o makaabot sa yutang saad. Kung atong basahon ang istorya, ang nakasulod dito, sila si Joshua o Caleb gyud nga mao'y nagmando, mga kaigsunan. Gani si Moises namatay. Si Moises namatay sa edad nga 120. Pero namatay si Moises nga wala gyud mukurap ang iyang mata, wala sad mubiya kaniya ang iyang kusog. So, namatay siya, mga kaigsunan. Ingon nato tungod kay wala siya musunod sa sugo sa Ginoo. So diri matud pa sa libro sa Spirit of Prophecy volume 1 page 310 paragraph 1 nga nagaingon, here Moses sinned, he became wearied with the continual murmurings of the people against him. Mga kaigsunan, kanira bang pagbagulbol karon, daghan kaayo magbagulbol. Muingon ta sa atong mga leaders nato, sa mga elders, nganong ingunani man ni, nganong kanang dili man mo muari namo kay usay ba mga kaigsunan, no? Daghan baya kaayong mga kauban nato sa pagtuo nga na backslide sila, ang hinungdan usab ang mga elders, ang mga limans, uban ana, mga kaigsunan, ang atong mga pastors. Sa diha nga nangayo sila tabang, wala mo tabang ang simbahan. So kanang gitawag og continual murmurings, kana bitang sige lang gitag panghimantay, mga kaigsunan, mao po ni dako nga hinungdan siguro nga dili kita makaabot sa atong langitnon nga atong journey nato nga gisaad sa Ginoo sa matag usa kanato. So mo ni siya, no, nga and the commandment of the Lord took the rod, and instead of speaking to the rock as God commanded him, he smote it with that rod twice, after saying,
must we fetch you water out of this rock? He spoke unadvisedly with his lips. He did not say, God will now show you another evidence of His power and bring you water out of this rock. Diri mga kaigsunan, si Moses, he did not ascribe the power and glory to God for causing water to again flow from the plenty rock, and therefore did not magnify Him before the people. So for this failure on the part of Moses, God would not permit him to lead the people to the promised land. So gamay ra kayo ang sala ni Moises. Si Moises, mga kaigsunan, kung atong subayon ang istorya ni Moises, usa siya ka murderer. Sa diha nga nakita niya ang usa ka Israelitas nga gikulata sa Ehiptohanon, iya kining gipatay ug iya kining gitaguan diha ilalom sa balas. Mao bitaw ning higayuna nga nihawa siya sa Ehipto, dito siya sa Midian. So mo siya sa iyang ugangan niya nga mao si kisa gani ugangan niya maigsunan? Si Jethro. So mo siya ang iyang amahan ni Deborah. So mo siya mga kaigsunan ngano si Moses, nganong nakasala si Moises, usar kay kasala ang gikwenta sa Ginoo, mao kini mga kaigsunan. Had not the life of Moses been marred with that one sin. Unsa kini sala ni Moises? Mao kining failing to give God the glory of bringing water from the rock at Kadesh. He would have entered the promised land and would have been translated to heaven without seeing death. Sumonto ni mga kisunan, dili unta mamatay si Moses. Dili unta muagi kamatayon si Moses. Nga dadon siya sa Ginoo. Apan tungod nining usa kagamay nga sala, maor gini siya mga kaigalaan. Dako o gamay nga sala sa Ginoo, sala ni siya mga kaigalaan, mga kaigsunan. Okay, padayon ta. So diri Moses repented of his sin and humbled himself greatly before God. He related to all Israel his sorrow for his sin. The result of his sin, he did not conceal, but told them that for thus failing to ascribe glory to God, he could not lead them to the promised land. He didn't ask them if this error upon his part was so great and to be thus corrected of God, how God would regard their repeated murmurings in charging him with the uncommon visitations of God because of their sins. So, muna siya, mga kaigsunan. So, padayon, gingon rin sa Story of Redemption, page 166, paragraph 1. This necessity for the manifestation of God's power made the occasion of one of great solemnity, and Moses and Aaron should have improved it to make a favorable impression upon the people. But Moses was stirred and impatience. So, tungod kay nawadan og pasensya si Moses, og ingon man sab ang iyang kasuko with the people because of their murmurings. He said, "Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of these plenty rocks?" So, mao ni siya ang delikado, mga kaigsunan. Sa diha nga sa magatubang tag mga problema, magatubang kitag mga pagbagutbot, mawala pud kanato kining ingon nga pasensya. Mawala kanato ang kining kinaiya sa Ginoo. Mausab kini ang angay natong bantayan, mga kaigsunan. So kini sayon man gyud ko nga kitang tanang tao gitabunan ta sa pagkamatarong sa grasya sa Ginoo, nga gusto nato mo imitate sa kinaiya sa Ginoo. Kay sayon man gyud ko nga naapat kita karon sa process of sanctification. So, nakinabuhi kita dool diha sa kinabuhi sa Ginoo. I hope, mga kaigsunan, nga sa kinabuhi ni Moses, atong mabatnan nga dili kita magpadala dayon sa atong kasuko o mawadaan sa atong pasensya. So, he could not excuse the sin of Moses and permit him to enter the promised land. So, ang sala ni Moses, gamay ra gyud. Usar gyud ang sala niya, wala siya makahatag o himaya sa Ginoo, kay wala siya musunod sa sugo sa Ginoo. Bisan sa kagamay sa sala ni Moses, wala kini
tagaig excuse sa Ginoo. Og tungod niya na, si Moses wala gid siya makaabot dito sa yuta nga saad, sa yutanong Kanaan. So sunod mga kaigsunan, kini ato sab apilon kini ang kinabuhi ni Usa. Siguro kini ang matag usa kanato nakailan ni Usa. So ang story ni Usa makita kini diri sa Numbers chapter 4 verse 15. So ang kaning arka sa kasabutan mga kaigsunan, kung asa ang arka sa kasabutan, asa nga balay, ang usa ka balay mo prosper siya. Sumuni siya nga nakini sila mag-ilog sila sa arka sa kasabutan. Pero kining arka sa kasabutan, balaan ni siya. Kay sulod sa arka sa kasabutan, na dito ang 10 Commandments. Ang gitawag og moral law or ang Decalogue nga naagyod mismo sa sulod. Unya dito sa gawas ning arka sa kasabutan, dito usab gibutang ang ceremonial law diri sa gawas sa kilid mga kaigsunan. So, gingon diri kung asa ang balay nga naa ning arka sa kasabutan, mabulahan na siya, mo prosper siya sa tanan niyang mga buhat. So, ug human si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki makatabon sa balaang puluyanan. Take note mga kaigsunan, kining arka sa kasabutan, kinahanglan siyang tabunan. Gani, likayan kini ang pagtanaw o bisan gani ang paghikap nini. Kay siki bisan kinsa ang mutanaw muhikap nini, mamatay gayud siya. Okay, padayon ta mga kaigsunan, gingon diri. Sa tanan nga galamiton sa balaang puluyanan, sa diha nga balhinon na sa unahan ang kampo diha sa balhinonon sa unahan ang kampo sa human nini ang mga anak nga lalaki ni Kuwat muadto aron sa pagdala nini. Gingon ri apan sila dili maghikap sa balaang puluyanan aron dili sila mamatay. So ngano man namatay man si Usa. So kining mao ang dadunon sa mga anak nga lalaki ni Kuwat sa balong-balong sa pagatiguanan. So kung padayonon nato ang istorya diri sa bersikulo 20, apan dili sila magasulod sa pagtanaw sa balaang puluyanan bisan sa daklit lamang. Sumuni siya mga kaigsunan, di ang balaan nga puluyanan, ang arka sa kasabutan, dili sa pwede liliyon bisan sa paghikap nini, bisan daklit lang gyud. Kay ang tanan nga magahikap nini, mga matay gyud, mamatay gayud. So diri sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 6, o sa diha nga niabot sila sa gikan sa Nakon o Nachon, gibutang ni Usa ang iyang kamot sa arka sa Dios og nakakupot siya nini. Ang pangutana mga kaigsunan, ang interes or ang purpose ni Usa maayo dili? O maayo mga kaigsunan kay ngano? Oo, maayo siya mga kaigsunan kay ngano? Matambog baya o mingon na ang baka manggod na stumble ang baka sa kahadlok niya nga ang arka sa kasabutan nga gitawag og balaan, makuan siya matuwad, iyang gisalo ang kining gitawag nga puluyanan nga arka nga kuan siya, arka sa kasabutan or puluyanan nga balaan. So bot pasabot magisunan, dili dawtan ang interes ni Usa, labi na gyud ang pagkupot niya sa gitawag og arka sa kasabutan. So kung badayon na itong istorya, og ang kasuko ni Jehovah, misilao batok kang Usa. Nasuko ang Ginoo mga kaigsunan sa gibuhat ni Usa. Nganong nasuko man ang Dios. Og ang Dios naglaglag kaniya dito tungod sa iyang sayop, og dito namatay siya tupad sa arka sa Dios. Ang pangutana mga kaigsunan, makiangayon ba ang gibuhat sa Ginoo? Ang tubag ng kaigsunan, oo gyapon, no? Bisan tungod sa kahadlok, nahadlok lang si Usa. Pero wala niya hunahuna nga dunay anghel nga muaten anak mga kaigsunan. Wala ba imposible sa Ginoo? Pero gingon diri nga namatay gyud si Usa tungod sa iyang kuan niya. So atong pasultihon ang libro ni Mrs. White unsa diyay sala ni Usa nganong gipatay siya sa Ginoo. So diri sa Story of Redemption, page 191, paragraph 3, God smote him there for his error. Sayop diay ang gibuhat ni Usa. And there he died,
by the ark of God. Gingon rin mga kaigsunan, Usa was angry with the oxen. Naglagot di ay si Usa sa baka. Mga kaigsunan, kani baya ang atong kasuko, no? Dili bini siya maayo. Usahay. Ang mga mama, ang mga papa, mubunal sa ilang mga anak, kanang naata sa kasuko. So, buot pasabot kaigsunan, dili di ay maayo, mudisiplina ta sa atong mga anak, labi na gyud nga naata sa kasuko. Usahay, kung masuko ta, makalimot ta og taklob sa atong sudan, kaunon sa iring, pahimungtan na tong iring, bunalan na tong iring. Iunana ba ta mga kaigsunan? Hinaot mga kaigsunan nga duna tay kinaiya mga kaigsunan. No? Kani bitaw usahay, kaning dali ta masuko. Gamay nga sipyat sa mananap, ato dayong pahimungtan. So, sama ni Usa. Usa was angry with the oxen because they stumbled. So, tungod nini, he showed a manifest distrust of God. So, tungod kay natumba or napandol ang baka, wala siya musalig sa Ginoo. So, take note mga kaigsunan, kung asa gani ang arka sa kasabutan, tuwa ang presensya sa Ginoo. Na ang mga anghel sa Ginoo nga nag-attend ana, mao na siya nga dili gyud nato limitahan ang ingunta ang presensya, ang gahom sa Ginoo. So mo ni siya, he showed a manifest distrust of God, as though he had brought the ark from the land of the Philistines, could not take care of it. Angels who attended the ark, so doon na di anghel nga niuban na ito mga kaigsunan. No, struck down Usa for presuming impatiently to put his hand upon the ark of God. So mo ni siya, klaro kayo ang gisulti sa Ginoo nga dili nato punan, dili nato kuhan, musali kita sa Ginoo, dili nato duwa-duwaan ang gawon sa Ginoo. Apan usahay mga kaigsunan, mahitabo kini labi na gyud nining upat, no, ka mga examples nga atong gi-explore ini kagabion. So gingon rin, no, angels who attended the ark struck down Usa for presuming impatiently to put his hand upon the ark of God. So God can accept no partial obedience. Ang Ginoo mga kaigsunan, dili siya musugot nga ang atong pagsugot sa iyang masugo 50-50 lang. Ang Ginoo nagaingon, higugmaan ninyo ang Dios, labigyo sa tanan, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong hunahuna, o gingon man sa tibok natong kalag. Mao kana ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan. Dili siya mudawat nga musunod kasi ang sugo katungara. Gusto sa Dios 100% gayod. So by the judgment upon Uzzah, he designed to impress upon all Israel the importance of giving strict heed to his requirements. So gusto gyud sa Ginoo nga ang tanan, ang mga Israelitas mutuman gyud sa ingon nga stricto kapagtuman sa mga sugo sa Ginoo. The faith of Uzzah was a divine judgment upon the violation of the most explicit command. So ang explicit command pang kaigsunan mao to nga dili na nimo pagayikapon kay kana balaan siya. So through Moses, the Lord had given special instruction concerning transportation of the ark. None but the priests, the descendants of Aaron, were to touch it or even to look upon it uncovered. So ang mga priests sa diay mga kaigsunan ang gitugutan sa Ginoo nga maoy muhikap nini. The sons of Kuhat shall come to bear it, but they shall not touch any holy thing, lest they die. Muni siyang gingon sa Numbers chapter 400 verse 15. The priests were to cover the ark, and then the Kuhatites must lift it by the staves which were placed in the rings upon each side of the ark and were never removed. So muni siyang gingon sa Patriarch and Prophets, page 705, paragraph 2. So muni siya, in heaven there is perfect order, perfect obedience, perfect peace, harmony.
those who had no respect for order or discipline in this life, gingon rin mga kasunan, would have no respect for the order which observed in heaven. Gingon diri, they can never be admitted into heaven. They can never admitted into heaven, for all worthy of an entrance, they will love order and respect discipline. So the characters formed in this will determine the future life. So muna sa mga kaigalaan, kung unsa ang mong gipurma nga kinaiya karon, moabot ang panahon mga kaigalaan, nga dili na gyud sa mausab. Diha bitaw sa Pinadayag 22 versikulo 11 nga giingon, ang mga balaan magpadayon sa pagbuhat ang mga balaan, ang mga matarong mubuhat sa pagbuhat og mga matarong, ang mga dautan mubuhat og pagbuhat sa mga dautan. Sayod man ta mga kaigsunan, nga dito sa langit ang Ginoo duna usab siya'y ingon tag standarte dito nga mao ang iyang mga sugo. So when Christ shall come, He will not change the character of any individual. Kini baya mga kaigsunan, ginawali gini siya sa atong mga pastors ni Pastor Gulpan, ni bisan kinsa nga pastors madungog na to nga kung mobalik na ang Ginoo dili na gyud mausab ang atong mga kinaiya. So importante kaayo mga kaigsunan ang atong kinaiya karon, ang atong paginawi karon, ang atong mga batasan karon, kung kini nahiuyon ba diha sa order sa Ginoo, diha sa panig-ingnan sa Ginoo, diha sa disiplina sa Ginoo, diha sa prinsipyo sa Ginoo, kung kini harmony ba diha kaniya. So muni siya. So precious probationary time is given to be improved, washing our robes of character. Kita mga kaigsunan, anaa na gyud kita ang atong panahon, mao na gyud ang panahon sa kaluwasan. Gani nitong year 1844, ang Ginoo misulod sa most holy place, dito nagsugod na siya sa pag-imbestigar sa atong mga binuhatan. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, angay gyud nga musunod kita kinang ikaduha nga ang sa kaluwasan nga mao ang sanctification process. Kay kun mobalik ang Ginoo, dili na siya muusab sa atong kaugalingon, dili na siya muhukom mga kaigsunan, tungod kay dito sa langit nanay gitawag og investigative judgment. Doon na panghukom. Diha sa Juan 5:28-29, ang giniingon diha, ang katong mga matarong mooy mamangon pag-una. Subot pasabot sa pagbalik sa Ginoo, gihukman na niya daan. Doon na tulo ka judgment, investigative judgment, millennial judgment, o kanang gitawag og executive judgment, mauna na ang ihatag nga reward sa Ginoo. So nagbuhat ta sa kabuton sa Ginoo, ikatulong nga pag-ani niya, mauna tagaan tag kinabuhi nga walay katapusan. Ang katong mga nangamatay nga dautan, banhawon niya o tagaan usab sa ilang reward nga mao ang kalayo sa impierno, nga mao kini ang mupatay nila, kining kamatayon nga wala na pagkabanhaw. So mga kaigalaan, mga kaigsunan, hinaot nga sa diha nga nagpadayon ta pagpangalaga di sa Ginoo. Padayon ta nagbasa sa atong tagsa-tagsa ka mga Biblia, atong paligunon. Dili nato pwedeng kuhaan, dili po nato pwede nato kunhuran mga kaigsunan. Dili nato pwedeng punan. Dili sama sa gibuhat sa uban, mga kaigsunan, gikuhaan nila ang sugo sa Ginoo, giilisdan nila. So, mao ni siya. So, sakto magini siya nga gingon nga ang tinuod nga nakaila sa Ginoo, mao ra gyud to ang nagbantay sa iyang mga sugo. Apan kumingon ka nakaila ka sa Ginoo, apan wala ka mosunod siyang sugo, kanang tawhana usa ka bakakon ug wala niya ang kamaturan. So dining kagabion, daghang king salamat og sa makausap pa, maayong gabi kanatong tanan og dalaygon kayong Dios sa tanang higayon ug sa tanang panahon. May God bless us all.